Week 15, Day 2, mga lugar sa ating paaralan. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe, ang like at ang bell button para ma-notify ka sa tuwing maia-upload ako ng videos. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawaing aming gagawain. Hilungin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. At kinakailangan, syempre, kabisaduhin mo ang ating sayaw. Naintindihan mo ba? Okay, so dahil naintindihan mo na, simulan na nating sumayaw. So ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Tayo naman ay dumako sa ating balitaan. Ikaw nga ay magulat. Ang
Awitin naman natin ngayon ang awit ng panahon. Tingnan natin at pakiramdaman ang panahon, kaibigan. Maaraw ba o maulan pagpasok sa eskwelahan? Sabihin mo nga kung ano ang panahon natin ngayong araw na ito. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, Ayan, mahusay. Alam niyo na kung ano ang tamang bilang ng 1 hanggang 50. Ayan mga bata, nagawa na natin ang ating mga daily routine. Ngayon naman ay ihanda mo ang iyong sarili sa ating bagong aralin para sa araw na ito. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa ating larawan para sa araw na ito? Maaari mo bang sabihin kung ano ang nakikita mo sa screen ni teacher? Mahusay, ito ay ang paaralan. Ano ba ang ginagawa natin sa paaralan? Lakasan mo nga ang iyong sagot. Okay, mahusay. Tayo ay nag-aaral. Ngayon mga bata ay pag-aaralan naman natin kung ano-ano ang mga lugar sa ating paaralan. Ano-anong mga lugar ang maaari nating makita at dapat nating alamin sa ating paaralan. Okay mga bata, tignan ninyo ang nasa larawan ni teacher. Ano ang inyong nakikita? Maaari mo bang sabihin sa akin? Sige nga, sabihin mo nga. Okay, mahusay. Ito ay classroom o silid-aralan. Sabihin mo nga, silid-aralan.
Mahusay. Ngayon, ano ang ginagawa natin sa ating classroom o silid-aralan? Tama, dito tayo ay nag-aaral. Sino ang makikita mo sa ating classroom o silid-aralan? Mahusay, ang ating mga kaklase at si teacher o ang guro. Okay, dito naman mga bata, ano ang inyong nakikita? Tingnan nyo nga kung anong ginagawa ng mga bata sa ating larawan. Mahusay, sila ay mayroong hawak na libro o aklat o books. Meron silang binabasa. Ngayon mga bata, nasaan kaya sila? Sinong makakapagsabi sa inyo? Sige nga, sabihin mo nga. Mahusay, sila ay nasa silid-aklatan o sa library. Ano ba ang ginagawa natin sa library o silid-aklatan? Tama, sa silid-aklatan o sa library, tayo ay nagbabasa ng mga aklat. Mga bata, pwede ka bang sumigaw o mag-ingay sa silid-aklatan o sa library? Okay, hindi tayo pwedeng mag-ingay sa loob ng library o silid-aklatan dahil yun ay ipinagbabawal. Dahil yun ay lugar lamang para tayo ay magbasa. At kapag nagbabasa tayo sa silid-aklatan o sa library, ang ginagamit natin sa pagbabasa ay ang ating mga mata. At hindi tayo pwedeng magbasa ng malakas kasi maaaring maistorbo natin ang ating katabi. O ngayon mga bata, sino naman o ano naman ang makikita natin sa ating library o silid-aklatan? Sige nga, lakasan mo nga. Mahusay. Ang makikita natin sa ating silid-aklatan o library ay mga libro at ang librarian. Eto naman mga bata, tignan ninyo. Sino-sino ang nakikita ninyo sa larawan? Okay. Ito mga bata ang tinatawag nating tanggapan ng mga guro o faculty room. Sa faculty room o sa tanggapan ng mga guro, dito ay nakikipag-usap o dito kayo o si nanay kinakausap ng ating mga guro. So kapag hinahanap si teacher sa faculty room o sa tanggapan ng mga guro, makikita ang iyong teacher. Eto naman mga bata, tingnan ninyo ang nasa larawan. Ano ang inyong nakikita? Okay, mahusay. Ang nasa larawan ay mayroong dalawang bata at isang lalaki, hindi ba? Ang lalaki na yan ay tinatawag nating principal o punong guro. At ang lugar na nasa ating larawan ngayon, yan ay tanggapan ng punong guro. Sabihin mo nga, tanggapan ng punong guro o principal's office. Sa lugar na iyan o sa principal's office, doon tumatanggap ng bisita ang ating principal o ang ating punong guro. At sino naman ang makikita natin sa tanggapan ng punong guro o principal's office? Okay, ang ating principal o ang ating punong guro. Okay, tingnan nyo naman ngayon mga bata ang nasa ating larawan. Tignan nyo nga kung anong ginagawa nila. Okay, sila ay nakapila. Nakapila kaya sila para saan? O para sa ano? Ano kayang meron dyan? Tama, sila ay kumakain.
Ang lugar na yan mga bata ay tinatawag nating kantina. Sabihin mo nga, kantina. Isa pa. Okay, ang kantina ay tinatawag nating kantin. Sabihin mo nga, kantin. Okay, sa kantin o sa kantina, tayo ay kumakain o kumukuha ng ating tray, ng ating pang-recess. Dito sa kantina, ang makikita natin ay ang mga pagkain. At sino naman ang makikita natin sa kantina o sa kantin? Okay, ang makikita natin dyan ay ang mga tagapagluto o helper ng kantin. Eto naman mga bata, ano ang nasa larawan ninyo? Okay, mahusay. Anong ginagawa? Okay, sila ay naglalaro. At mga bata, isa sa lugar sa ating paaralan ay ang palaruan. Lalo na kapag ang school ay malaki, meron silang palaruan na nakalaan sa mga bata. At ano ang maaari nating gawin sa palaruan o playground? Siyempre, tayo ay naglalaro. Doon tayo nag-e-enjoy. Doon tayo nagtatakbuhan. Okay, mga bata, ano naman ang nakikita ninyo sa ating larawan? Tama, merong doktor o merong nurse. Ano kayang lugar yan? Okay, yan ay tinatawag nating klinika o clinic. Sabihin mo nga, klinika. Okay, clinic. Mahusay. At ano naman ang ginagawa natin dyan? O ano ang ginagawa dyan sa lugar na yan? Tama, sa klinika o sa clinic, tayo ay nagpapagamot kapag meron tayong sakit, kunwari masakit ang ulo natin, ay pwede tayong pumunta dyan at humingi tayo ng gamot. Kapag masakit ang ipin natin, ay pwede rin tayong pumunta dyan at ipacheck ang ating mga ipin o mga ngipin. At sino naman ang makikita natin sa loob ng klinika? Sino? Okay, ang makikita natin ay ang mga doktor o nurse. Okay, ito naman mga bata. Ano ang nakikita ninyo? Mahusay, ito ay maraming computer, hindi ba? Yan naman ay tinatawag nating silid ng mga computer o computer room. Sa computer room, diyan natin makikita o dito tayo nag-aaral tungkol sa mga bahagi ng computer. At ang guro o teacher na tinatawag natin dito ay ang ating IT. Sabihin mo nga, IT. Okay. At ano pa ang makikita mo sa loob ng computer room o silid ng mga computer? Siyempre, ang mga computers. Eto naman mga bata, tignan ninyo kung anong lugar kaya ito. Mahusay. Ito naman ang tinatawag nating palikuran. Sabihin mo nga, palikuran. Okay, ito ay CR sa Ingles o comfort room. Anong ginagawa natin dito? Okay, dito tayo ay maaring dumumi o pag natatay tayo, pwede tayo dyan tumae at umihi. Ano pa ang nakikita natin sa lugar na yan? Okay, sa lugar na yan ay makakakita tayo ng mga lababo, mga anidoro, mga timba at tubig na pang linis ng ating dumi o ihi. Ngayon mga bata, ipapakita ko muli ang mga larawan. Tapos, tukuyin mo o sabihin mo sa akin kung anong lugar iyon ng ating paaralan.
Handa ka na ba? Okay, simulan natin. Ulitin ko ha. Ipapakita ni teacher yung larawan, tapos ano ang lugar na yon o anong bahagi ng paaralan ang nasa screen ni teacher. Okay? Simulan na natin. Okay, ito mga bata. Dito sa lugar na to ay bawal ang maingay. Anong lugar ito? Tama, ito ay silid-aklatan o library. Sabihin mo nga. Silid-aklatan o library. Mahusay. Ito naman mga bata, anong lugar ito? Lakasan mo nga ang iyong sagot. Okay, ito ay tinatawag nating silid-aralan o classroom. Very good. Ito naman mga bata, sa lugar na ito ay makakakita tayo ng iba't ibang pagkain o pwede rin tayo ditong kumain. Anong lugar ito? Very good. Ito ay kantina o kantin. Sabihin mo nga, kantina. Mahusay. O, ito naman mga bata. Siguro, ito ang pinakagugustuhin mong lugar. Kasi dito, pwede ka mag-enjoy at tumakbo. Anong lugar ito? Mahusay. Ito ang lugar na palaruan o playground. At anong ginagawa pag dito tayo pupunta? Tama, tayo ay naglalaro at nag-e-enjoy. Ito naman mga bata, kapag mayroon kang sakit, katulad ng masakit ang ipin, masakit ang ulo, ay pwede kang pumunta dito. Ngayon, ano ang tawag sa lugar na ito? Lakasan mo nga. Mahusay. Ito ay clinic o klinika. Very good. Ayan, alam na alam mo na ngayon ang mga lugar sa ating paaralan. At dahil dyan mga bata, alam ko naman na ikaw ay nakinig kay teacher. Ang una nating gagawin para sa araw na ito ay kulayan ang paaralan at isulat ang lugar na nasa larawan. Ulitin ha, kukulayan mo lang ay ang paaralan, tapos isusulat mo dun sa patlang o sa guhit kung ano ang pangalan ng mga nasa larawan. At kailangan mo ng gabay ni nanay kasi kailangan mong magsulat. At hindi pa tayo ganun kagaling sa pagsusulat, kaya kailangan ng gabay ni nanay. Pero syempre, ikaw ang gagawa, tama? Mahusay. Dito naman sa ikalawang gawain natin mga bata, ikahon ang mga lugar na makikita sa paaralan. Alin dyan ang mga lugar na makikita natin sa paaralan? Yun ang iyong lalagyan ng kahon. Tignan maigi. Ito naman mga bata ay kukulayan natin ang mga lugar sa paaralan. Alin dyan ang makikita natin sa paaralan? Kulayan mo ito. At kapag hindi naman ito nakikita sa ating paaralan, ay huwag mong kukulayan. Ito naman mga bata ay makikita mo sa iyong module. Maaari mo bang hanapin ang iyong module? Okay, anong iyong gagawin? Tignan at suriin ang mga larawan ng iba't ibang lugar sa paaralan. Piliin
ang tamang sagot sa kahon at isulat ang letra sa bilog. So, may nakikita kang mga bilog dyan, hindi ba? Hahanapin mo kung ano yung tamang pangalan ng nasa larawan at isusulat mo lamang ay titik. Ngayon mga bata ay magsusulat tayo ng ating natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. At simula ngayon mga bata, tayo na ay magsusulat ng ating refleksyon sa ating natutunan o ating natutunan para sa araw na ito. Nakikita mo yan? Ito ay makikita mo sa iyong module. Pero mga bata, ang gagawin natin ay gagamitin natin ang ating notebook. At sa notebook na English ay doon tayo magsusulat ng ating natutunan. Ano ang iyong natutunan para sa araw na ito? Doon mo isusulat sa iyong notebook o sa iyong kwaderno. Okay po ba? Okay. Ika sa akin, syempre bibigyan kita ng award, hindi ba? Kasi ikaw ay nakinig at inaasahan ko na naintindihan mo ang ating aralin. Kaya itong bituin ay para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Okay, ngayon mga bata, hindi ba napakadali lang ng ating aralin para sa araw na ito? Ito ay lagi nating tatandaan. Ang batang katulad mo ay hindi dapat nagsasabi ng hindi mo kaya. Lagi mong tatandaan, ang lagi mong sasabihin ay kaya ko ito. Ulitin mo nga. Ang batang katulad ko ay hindi dapat nagsasabi ng hindi ko kaya. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang ay uuwi na, bukas na ulit ay magkikita. Paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo, paalam na sa'yo. Paalam na mga bata, bukas tayo ay magkikitang muli. Paalam na! Wow.